Tuluyan na ngang na-realize ni Thanos Belmont na wala na siyang kawala pa. Lahat ng natitirang alas niya upang mapabagsak ang kanyang kapatid ay naubos na. Talagang nagpanik na siya ngayon at hindi na alam ang gagawin. Pinagkaisahan nga siya ng dalawang taong nasa harapan niya. Na-realize niya rin na peke palang relasyon ng dalawa na pinalabas lang ng mga to na magkasintahan ang dalawa upang hindi siya mag-isip ng masama at mangamba. Hindi niya tanggap na sa isang iglap lang ay matatalo siya ng mga to. Sa pag-iisip noon, unti-unting namutla ang mukha ni Thanos Belmont at nanginginig dahil sa sobrang kaba. Subalit hindi siya magpapatalo. Ayaw niyang matalo kaya nag-isip pa siya ng ibang alibay para hindi siya makulong. Na inosente siya. Talaga namang natalo niyo ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mangyayari sa akin. Subalit inosente ako, kuya. Siya. Tiningnan ni Thanos si Dr. Walter at tinuro pa ang matanda. Siyang may pakana ng lahat. Siya ang nagutos sa akin na kunin ang kayamanan niyo. Nilason niyang utak ko, kuya. Sa una wala naman talaga akong ibang hangad kung hindi ang matanggap lamang ni Dad. Ngunit nang kinausap ko nitong doktor na kaibigan niya, sinabi niya sa akin na habulin ko raw ang yaman niyo. Sinulsulan ako ng matandang ito. Nanlalaki naman ang mga mata ni Dr. Walter dahil sa sinabi ni Thanos. Hindi ito makapaniwala na babalik ta rin siya ng taong tinulungan niya. Anong pinagsasabi mo dyan, Thanos? Ikaw ang sumulsul sa akin na kunin ang kayamanan ng mga Belmont. Kayo ng ama mo ang nagsabi sa akin patayin ng pamilya ni Hanzo Belmont. Lalo na't ang asawa nito. Inutos niyo yun sa akin at kayo ng ama mo ang mastermind ng lahat ng ito. Katwiran naman ni Dr. Walter sa lalaki. Paano naman nadamay ang ama ko dito? Nasa kulungan siya ngayon. Huwag kang maniwala dyan, kuya. Nagsisinungaling siya. Inosente ako dito. Pagmamakaawa ni Thanos sa kapatid, ngunit tinitigan lamang siya nito ng malamig. Huwag na kayong magsisihan pa. May mga ebidensya ako dito. Hindi niyo ba yun alam? O gusto niyong ipakita ko pa sa inyong mga na-record ni Dr. Miracle habang nag-uusap kay ni Dr. Walter sa tabi ng silid ng ama ko kanina? Sa sandaling yun na-realize ng dalawa na may tao nga pala sa labas ng silid kung saan sila nag-uusap. Naisahan naman sila ng doktora. Shit ka, Dr. Miracle! Galit na sigaw ni Thanos sa dalaga. Umalakak naman si Hanzo sa sinabi ng kapatid. Hindi ko nga talaga maaatim ang mga pinagagagawa mo sa amin ng ama ko. Tinuring kang tunay na anak ni Dad. Pinagamit pa nga niyang apelido niya sa'yo dahil wala ka namang kakwenta-kwentang adik na ama mo. Binigyan ka namin ng magandang buhay. Ngunit naging sakim ka, Thanos. Hindi ka na kontento sa buhay na meron ka. Kapag nagising ang Dad, lahat ng ginawa mo pati na si Dr. Walter ay malalaman ng matanda. Ang tanong, mapapatawad ka pa ba niya? Sa lahat ng masamang ginawa mo, do you think he'll accept you? I doubt it. Napangisi si Hanzo dahil walang nagawa ang kapatid ko hindi ang yumuko na lamang. Huling-huli na kasi ang pinagagawa nito. Kilala mo ang ama ko, Thanos. Kapag nalaman niyang lahat ng ito, alam niyo na ang magiging kahihinatnan niyo. Sa kulungan? Hindi! Dahil sa impyernong bagsak niyo. Kita ang takot sa mukha ni Dr. Walter subalit wala namang ekspresyong pinapakita si Thanos. Alam nito kung gaano kalupit ang Don. Talaga bang sasabihin mo ang lahat ng yan sa matanda? Tignan lang natin kung makakaya niyang i-process ang lahat ng ginawa ko. Baka mauna pang mamatay ito kaysa sa amin ni Dr. Walter. Natatawang sabi ni Thanos. Kaya kumuyom ang kamao ni Hanzo Belmont. Doon na nagsalita ulit si Zenaya. Sorry for interrupting, but the old man is stable now. Ilang araw lang na pahinga ay magiging malakas na to. In addition, naniniwala kung alam nito ang pinagagawa niyo sa katawan niya. Dahil kahit na tinuturukan niyo siya ng sedatives, may possibility na conscious pa rin ito. Hindi lang nito magalaw ang katawan pati na maibok ang mga mata. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Mr. Hanzo Belmont ang mga pinagagawa niyo sa ama niya.
dahil nasisiguro akong alam na ng matanda ang ginagawa niyong dalawa. Gising saad ni Zenaya kung kaya't napatingin si Thanos kay Dr. Walter. Dahan-dahang tumango si Dr. Walter kay Thanos. Tama si Dr. Miracle. There's a time na nagising ang Don at nahuli niya akong tinurukan ko siya. Kung kaya't may posibilidad na alam na ni Argus ang mga pinagagawa natin, Thanos. Wala na tayong kawala dito. Pinagsisisihan kong kinampihan kita. Nagsisisi rin ako na nasilaw sa kayamanan ng pamilyang ito. Sobrang nainggit lang ako sa kaibigan ko si Argus. Kaya nagawa ko to. Patawarin niyo ko, Hanzo at Argus. Rinig na rinig sa buong silid ng pag-iyak ni Dr. Walter. Ngunit ni isa sa mga tao doon na hindi naawa sa matanda. Diring-diri ang mga to sa ginawa ng mga to sa pamilyang Belmont. Hindi ba't huli ng pagsisisi, Dr. Walter? Mas pinili mong kampihan ng bastardong yan. Kung kaya't magkasama kayong pupunta sa impyerno. Galit na wika ni Hanzo sa dalawa. Ayaw ko nang marinig ang mga walang kwenta nilang alibay. Ilayo nyo na sa akin ang pagmumukha ng mga yan. Lahat ng gang na under sa kapatid kong si Thanos. Lahat sila, dakpin nyo! Simula ngayon, wala nang mafia na ipinagmamalaki nito. Dagdag pa ni Hanzo Belmont kung kaya't biglang nagpanik si Thanos. Hindi ako papayag, kuya. Ang grupo ko na lang ang meron ako. Huwag mong kunin niyo sa akin. Ipinagkatiwala sa akin ni Dad yun. Sigaw ni Thanos habang hinihilang lalaking palabas ng mga sundalo. Wala akong pakialam. Dagdag lamang sa isipin ko yun. Pinagkatiwala ni Dad. Simula ngayon, hindi ka na parte ng pamilyang Belmont. In the first place, sampid ka lang naman talaga sa pamilyang ito. Walang nagawa si Thanos kung hindi ang magpupumiglas sa mga sundalo. Ngunit wala siyang lakas upang hawiin ang mga ito. Sinuntok pa siya sa tiyan ng isa kung kaya't napaubos siya ng dugo. Doon ay nahinto ang pagpupumiglas niya at nawalan kaagad siya ng ulirat. Samantalang si Dr. Walter naman ay tahimik na sumama sa mga sundalo. Tanggap na nito na hanggang doon na lang ang buhay at kapalaran niya, na wala na siyang magagawa upang mailigtas pa siya sa oras na yon. Hiyang-hiyang matanda sa ginawa niya sa mga taong pinagkakatiwalaan siya. Nang mawala sa silid si Thanos at Dr. Walter ay natahimik ang kapaligiran. Rinig naman ang paghinga ng maluwag ni Hanzo Belmont sa kanilapitan si Zenaya. Okay ka lang ba, Dr. Miracle? Pasensya ka na sa kadramahan ng pamilya ko. Paumanhin ng lalaki na tila ba nahihiya. Ngumiti naman si Zenaya at nagsalita. Huwag kang mag-alala, Mr. Belmont. Sanay na ako sa kadramahan. Mas madrama pa nga ang buhay ko kaysa sa buhay mo. Normal lang naman siguro yon. Lahat naman ng tao ay nakaka-experience ng ganito. Sabi nga sa kasabihan, life is a drama and we're all playing our parts. Expect the unexpected. Dramas included. Nang marinig yon ay napatango ang lalaki. Tamang sinabi ng dalaga sa kanya. Nang sandaling yon, para bang kumalma ang pakiramdam ni Hanzo. Naisip niya na baka napaka-perpekto siguro ng pamilya ng dalaga. Kung anak man din niya ito ay mamahalin niya ang dalaga ng tunay at ipagmamalaki sa buong mundo. Hindi niya sasayangin ng isang babaeng katulad ni Dr. Miracle na matalino, mabait at magaling sa larangan ng medisina. Her parents must be so proud of her, just like him with his daughter Alejandra. I doubt if you experienced heavy drama in your life. Sa galing at talino mo naman, malamang pinagmamalaki ka ng mga magulang mo. Ngiting sagot ni Hanzo. Tumawa na lamang ng pilit si Zenaya saka sinuri ang Don. Hindi alam ni Hanzo na hindi ganon ang mga magulang ng dalaga. Hindi perpektong buhay nito at nakuha pa nga ng pamilyang Corpus na saktan si Zenaya. Emotional at pisikal. Hindi naging masaya ang kanyang mga magulang sa mga achievements niya dahil ang tanging nakikita lamang ng mga to ay ang kapatid niyang si Marigold. Nang makita ni Hanzo na sinusuri ng dalagang ama ay kaagad na lumapit to. Kamusta na palang lagay ng Dad, Dr. Miracle? Gaano katagal bago siya magising? Successful ang operasyon, Mr. Hanzo. Tunay ngang napakalakas ni Mr. Argus Belmont. Kahanga-hanga ang ginawa niya kanina. Subalit, hindi ko pa alam kung gaano katagal siya bago magising dahil hanggang ngayon ay umiepekto pa rin ang gamot at anesthesia.
na inilagay ko sa katawan niya. Ngunit natitiyak kong baka magigising na ito kinabukasan. Rinig sa silid ng mahaba at malalim na paghangos ni Hanzo nang marinig sa doktor na okay ng kanyang mama ay agad na nawalang pangamba ng lalaki. Salamat naman sa Diyos at salamat din sa iyo, Dr. Miracle. Walang anuman yon, Mr. Belmont. Nais ko lang ipaalam sa iyo na once na magising ang ama mo, sigurado kung hindi pa rin ito makakalakad agad. At lanta pa rin ng katawan, nais kong i-recommend na magpahinga na munang matanda ng 1 buwan. At huwag ding bigyan ng iisipin. Iwasang ma-stress ang matanda habang humihilom pang sugat nito. Paalala ni Dr. Miracle sa lalaki. Yung mga iba pang kakailanganin ng matanda habang nagpapagaling to ay mga nurse nang bahala sa mga yon. Napagsabihan ko na rin sila ng dapat nilang gawin. Alam na rin nila kung paano alagaan ang ama mo. Huwag kayong mag-alala, Mr. Belmont. Nasa mabuting kalagayan ng tatay mo. Wala nang taong gagawa ng masama sa kanya. Dagdag pa ni Zinaya sa kanginitian ng lalaki. Maluha-luha namang tumango si Hanzo at tinitigan ng ama. Halatang naging payapa ng mukha nito matapos na maoperahan ng dalaga. Sa ilang buwan niyang paghahanap ng magaling na doktor upang mapagaling ang ama, bilyon-bilyon na rin ang nagastos niya sa mga to. Iisa lamang ang findings ng mga doktor. Wala nang pag-asa pang magising ang kanyang ama. Ngunit nang makilala niya si Dr. Miracle, ay nakaramdam siya ng pag-asa kung kaya't hindi siya humintong kumuha ng appointment dito. Hindi naman niya inaakalang ang dalagang makakahanap sa kanya. Sobrang nahihiya siya. Nang dahil sa kapatid niyang si Thanos ay nanganganib noon ang buhay ng dalaga. Maraming salamat, Dr. Miracle. Hindi ko alam kung paano nga ba kita pasasalamatan. Sobrang nahihiya rin ako sa ginawa ng kapatid ko sa'yo. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi na ako papayag na may mangyaring masama sa'yo at sa pamilya mo. Sisiguraduhin kong ni isang hibla ng buhok mo ay hindi mahawakan ng kapatid ko. Kapag may kailangan at request ka lang, sabihin mo sa akin at gagawin ko yun. Kahit ano pa yan ay gagawin ko. Gusto mo ng shares ng yaman ng mga Belmont? I'll share it with you. Sobrang laki ng utang namin ng pamilya ko sa'yo. Gusto sanang matawa ni Zenaya sa sinabi ng lalaki, ngunit mukhang seryoso nga ito. Hindi niya akalaing sasabihin niya ni Hanzo Belmont. Share ng yaman ng mga Belmont? Sobrang lakit higit na yon, subalit hindi niya yun tatanggapin. She's not into money dahil marami naman na siyang pera sa bangko niya. Hindi man kasing dami ng pera ng mga Belmont, pero kaya na makipagsabayan sa mga bilyonaryo sa buong mundo. But she doesn't want to brag it. Umiling si Zenaya sa lalaki. I don't need the shares, Mr. Belmont. I am not into your money. Kaya ako nandito upang tulungan kang mapagaling ang ama mo, kapalit noon ng kaligtasan ko mula sa kapatid mo. At dahil nahuli ng kapatid mo ay naging matiwasay at kampante ng loob ko. Hindi naman makapaniwala si Hanzo sa sinabi ng dalaga. Kung ibang tao lamang ito, ay malamang tatanggapin itong offer niya. Hindi maiwasang mapamangha si Hanzo kay Dr. Miracle. Sandaling nag-isip ang lalaki. Do you have any favors? Kahit ano gagawin ko. Nang marinig yun ni Zenaya ay biglang may naisip siya. Muntik na niyang makalimutan. Meron pala akong favor sa'yo, Mr. Belmont. Agad namang naging alerto si Hanzo nang marinig ang sinabi ng dalaga. Ano yun? Kahit ano pa yan ay gagawin ko, Dr. Miracle. Gusto ko lang nabawiin mo yung balitang patungkol sa ating dalawa sa media. Nagulat ang lalaki sa simpleng request ng dalaga sa kanya. Yun lang? Yun lang ang request mo? Tumango si Zenaya sa ngumiti sa lalaki. Yun lang. Napakadali. Huwag kang mag-alala, magpapatawag ako ng conference agad-agad. Babawiin kong balita noong nakaraan at sasabihin kong rason kung bakit ginawa ko yun. Huwag kang mag-alala, Dr. Miracle. Talagang yan lang ang favor mo sa akin? Wala nang iba? Kunot noong tanong ni Hanzo. Dahil mapilit naman ang lalaki, bingiro naman to ng dalaga. Siyempre meron pa. Mag-iisip pa ako kung ano. Huwag kang mag-alala, Mr. Belmont. Marami pa akong request sa'yo at tatawagan na lamang kita. You better be prepared. Sagot ni Zenaya sa katumawa. Sumeryoso lamang ang mukha ni Hanzo at hindi na gets na nagbibiro lamang ang dalaga. Makakaasa ka, Dr. Miracle. Bukas ang telepono ko sa mga request at favors mo. Malaki ang utang na loob ng pamilyang Belmont sa'yo. Kaya lahat ng gusto mo ay gagawin ko.
pati ng mga kanununuan namin. Sa Pilipinas, nandun sina Marigold at mga bago niyang kaibigan sa loob ng Ikagay Cafe upang ilibre siya ng pagkain. Ibang-iba ng mga kaibigan ngayon ni Marigold kumpara noon. Ang mga babaeng ito ay mga taong walang narating sa buhay at puro pambubulakbol lang nalalaman nung nasa kolehiyo pang mga to. Suki rin ito ng bar kung kaya't kadalasan lulong ang mga to sa alak at mga pakana. Wala namang choice si Marigold na kaibiganin ng mga to dahil sila lang ang tanging pag-asa niya upang mairaos ang gutom ngayong gabi. Noong nakaraan ay tinawagan niya ang mga lalaking naliligaw sa kanya at puro pambabastos lamang ang natatanggap niya sa mga to. Pakakainin siya ng pagkain pagkatapos noon ay may kapalit pala. Ang katawan niya, mabuti na nga lang at mautak siya sa mga ganong bagay kung kaya't madali niyang lalustan. Ang problema niyang iyon, katakot-takot naman na banta at mura ng kanyang natanggap sa mga message ng ex niya dahil nawala raw siya na parang bula ng gabing iyon. Sinabihan pa siya nitong manggagamit, malandi at kung ano-ano pa. Wala na rin siyang pakialam sa taong yon basta't nairaos niyang kanyang gutom. Sa katunayan, pwede naman siyang humingi ng pera sa kanyang mga magulang o kaya kay Dr. Miracle niya. Subalit sobrang nahihiya siya. Tumawag din siya kay Sinaya, ngunit busy raw ito at binabaan siya ng telepono. Sobrang inis na inis siya kung kaya't wala siyang choice na pakisamahan ang mga bago niyang kaibigan ngayon. Uy bakla, ano sa'yo? Libre ko na. Wika ng isa kung kaya't agad na lumiwanag ang mukha ni Marigold. Lahat ay nagsabi ng order hanggang sa napalingon ang grupo sa kanya. Ikaw, o-order ka ba? Tanong ng isa pa kaya napatango si Marigold. Isang coffee latte, croissant and apple pie. Wait lang, ang mamahal naman ng in-order mo. Hindi kita malilibre kung ganyan ang mga pagkain mo. Medyo naiinis na sabi ni Amanda, ang manlilibre sa kanila. Nakaramdam ng hiya si Marigold kung kaya't ngumiti siya ng pilit. Yung in-order niyo na lang, yun na din ang o-orderin ko. Okay, sige. Tinignan ni Amanda si Marigold ng matalim, saka umiling. Bakla, bakit nga pala hindi ka nagpapaano sa boylet kanina? Mukhang gwapo naman siya at hot. Hagikik ni Jane, isa sa kaibigan nila sa grupo. Napangiwi si Marigold dahil sa sinabi ni Jane. Hindi siya sanay sa mga uri ng topic nila. Kahit naman may crush at pinagnanasaan niya noon si Kit Joaquin, hindi naman siya kadesperada na makipagtalik sa lalaki. Bigla niyang kinagat ang labi, naalala niyang ginawa niya noong nakaraang araw. Yung pagpasok niya sa silid ng lalaki upang akitin ito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kukote niya upang gawin niyon. Gaga, sinabi mo na ngang mukhang gwapo at hot lang. Mukha lang. Kaya hindi pasok sa taste kong lalaking yun. Sa'yo na lang gusto mo? Magpapabook na ako sa hotel namin para magtalik kayo. Gusto mo? Need mo ba ng pera? Kaliwaan ulit 40% sa akin at 60% sa'yo. Deal? Tanong ni Amanda kaya mabilis na tumango si Jane. Hindi naman nag-gets ni Marigold kung kaya't kumunot ang noo niya. Ikaw bakla, gusto mo bang sumali? Nalipat ang tingin ni Amanda sa kanya. Nang maintindihan naman ni Amanda ang sitwasyon ay agad nitong inakbayan si Marigold. Ganito kasi yan bakla. Nakarinig ka na ba ng salitang bugaw? Magbibigay ako ng boylet sa'yo. Siyempre babayaran ng boylet mong hotel namin. Pagkatapos ng magindutan, kukunin mo ang lahat ng pera ng boylet na kinantot mo para pagkatapos noon saka ka namin kukunin sa hotel para tumakas. Huwag kang mag-alala, buburahin namin agad ang mga CCTV footage kung kaya't walang ebidensyang maibibigay ang boylet na yon sa pulisya. Sa paraang yon, hindi ka makukulong. Gets mo ba? Tanong ni Amanda kung kaya't napatango si Marigold. Ano, G ka ba bakala? Umiling si Marigold. Ayaw niya sa mga ganong bagay at hindi siya nagpapagamit kung kani-kanino lang. Sa susunod na lang ako, pag-iisipan ko pa. Nawala naman ng ngiti ni Amanda sa kainirapan si Marigold. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Okay. Nagsimulang ibigay ng waiter ang kanilang pagkain. Napangiwi naman si Marigold nang makitang order ng mga to. Malaking burger at isang juice lamang ang in-order ng mga bago niyang kaibigan. Ganon din ang sa kanya. Diet siya ngayon kung kaya't magtitinapay na lang sana siya. Subalit wala namang siyang choice kung hindi makibagay sa mga taong ito dahil
Baka wala siyang kakainin sa gabing yun. Ang kinaayawan talaga niya ay ang pagkain ng burger dahil malaki ang porsyento ng fats at carbohydrates ng karne. Gusto niyang maiyak dahil sa sobrang frustrations. Ayaw niyang kumain ng may fats. Sobrang selan pa naman niya dun. Oh my God! Did you see this? Tanong ni Amanda na makitang hot news sa kanyang cellphone. Lahat naman ng nasa mesa ay nagsitinginan sa kanila. Ano yun? Ano yun? Tanong pa ng mga to. Ang crush kong si Hanzo Belmont sa Paris. May kasintahan at Pilipina pa. Ang swerte naman ng babaeng ito. Naiyak na wika ni Amanda kay Jane at ipinakita ang balita sa kanila. Sumilip naman si Marigold dahil na-curious to sa sinasabi ng bago niyang kaibigan. Kilala rin niya si Hanzo Belmont at isa sa pinakamayamang negosyante sa buong mundo. Meron din itong clothing line na ang brand ay Belmont kasabay ng sumisikat ng Dahlia Clothings. Sino kayang maswerteng babaeng to? Hindi siya familiar sa akin eh. Sa tingin niyo isang model kaya tong babaeng to? Tanong ni Jane sa kanila. Sumingkit ang mga mata ni Marigold na makitang larawan sa screen. Sa tingin niya kilala niyang babaeng yon kaya mabilis niyang hinablot ang cellphone kay Amanda. What is wrong with you, Marigold? Inis na tanong ni Amanda sa dalaga. Napatakip ng bibig si Marigold dahil kilalang kilala niyang babaeng kasama ni Hanzo Belmont. Si Zenaya yun, ang kapatid niya. So, ang mahalagang appointment ng babae si Hanzo Belmont? Nasa Paris si Zenaya at may kinakalantaring iba? Kinuyom ni Marigold ang kamao sa sobrang galit. Ibinalik niya ng pabalang ang cellphone ni Amanda at walang pasabi-sabing umalis sa cafe. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang phone at pumunta sa Daily Hot News. Kinuha niyang link doon at sinend kay Ate Miracle niya. Ate Miracle, kailangan mo itong makita. Nang makita ni Bianca ang mensahe sa kanya ni Marigold ay kaagad niyang kinlik ang link na binigay ng dalaga sa kanya. Nang mabasa niyang content nito ay kumunot ang noon niya nang makitang dalawang taong magkaakbay sa larawan. Zinumpa niya ang larawan at nang makilalang si Zenaya yun ay malawak siyang napangiti. Ang ngiti niya napalitan ng halakhak. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari, subalit siya ngayon. Sa sobrang saya ay bigla siyang nagtatatalon sa kama. Walang hiya kang Zenaya ka. Malandi ka nga talaga. Hindi pa ba sapat sa iyong yaman ng mga Anderson? Kung kaya't kumabit ka pa kay Hanzo Belmont na nasa 40 anyos na. Nakakadiri ka! Halakhak na sabi ni Bianca habang baliw na nagsasayaw-sayaw sa loob ng silid. Nakita naman yun ng isang nurse kung kaya't natakot ang dumiretso sa silid. Sa isip-isip nito'y para bang nasasapian ng dalaga. Nananakbo itong bumalik sa silid sa kakinuwentong nakita sa loob ng silid ni Bianca. Samantalang mabilis naman niyang kinuha ang telepono upang pasalamatan si Marigold sa magandang balita ng dalaga. Ilang ring lamang ay sumagot si Marigold. Thank you, Marigold. Malaking bagay to para mapabagsak natin ang kapatid mo. Malaking ebidensya to para malaman ng mga Anderson ang kalandian at kahayupang ginawa ni Zenaya sa kanila. Hindi ko inaasang napakawalang hiya ng kapatid mo. Hindi ba to nag-iisip? Akala ba nito hindi natin malalaman ng mga pinagagagawa niya sa ibang bansa? Hello, sikat ang kinabit niya. Gaga siya. Halakak na sabi ni Bianca kaya natawa naman si Marigold. Kaya nga Ate Miracle, napakaboba nga talaga ng kapatid ko. Ewan ko ba kung saan niya nagmana. Hindi naman ako ganyan. Ang syunga niya sa part na yon. Tumawa ulit si Bianca. Pareho naman silang magkapatid na boba. Saan pa nga ba sila wag mamana di sa magulang nila? Pareho lang naman ng dalawang kapatid na hindi nag-iisip. Yan sanang sasabihin ni Bianca kay Marigold subalit baka ma-offend naman ang dalaga sa kanya. Tama, mas matalino ka pa nga sa babaeng yun Marigold. Kaya sa yung boto ko Napakagaling mo pa sa chismis at nalaman mong balitang ito. Hindi ako nagsisisi na maging kakampi ka. Hindi ko alam kung matatanggap pa ni Zenaya kapag nalaman tong balita ng pamilyang Anderson. Lalong-lalo na si Kit Joaquin. Sagot naman ni Bianca saka ngumisi. Thank you sa pag-compliment, Ate Miracle. Subalit mas magaling ka. Tama ka, bobo at tanga sila kapag tatanggapin na ng pamilyang Anderson. Ang malanding babaeng kulong yun. Sabi ko na nga ba, nasa loob ang kulo ng kapatid ko.
Mas malandi pa 'to sa'kin." Ilang minuto pa silang nagkausap hanggang sa nagpaalam ng dalawa sa isa't isa. Nang maputol ang tawag ay dali-daling inalis ni Bianca ang kanyang dextrose saka nagpalit ng damit. Kailangan niyang tumakas sa ospital na ito at maibahagi ang magandang balita sa pamilyang Anderson. Uunahin niya na muna ang matandang Anderson dahil ito lang ang tanging kakampi sa kanya kapag nalaman nito ang totoo tungkol kay Zenaya. Okay naman ang kanyang lagay at wala na rin na masasamang taong gusto siyang patayin. Kinuha niyang kanyang itim na jacket at sombrero. Nang handa na siyang umalis, mabilis siyang lumabas sa silid at sumakay sa isang taxi. Mabuti na lamang at naalala pa niyang address ng bahay ng matanda kaya mabilis siyang nakarating sa mansyon nito. Hindi na siya makapaghintay na sabihin ang balita sa matandang Anderson. Mabilis siyang nakapasok sa loob ng mansyon kaya tinawag niyang matanda. Umalingaw-ngaw ang boses ng dalaga sa loob ng mansyon kaya naalarma naman ang mga kasambay na naroon. "Tita! Tita!" Paulit-ulit na tawag ni Bianca kay Mrs. Anderson. "Nasaan kayo, tita?" "Miss Mendez, ikaw ba yan?" "Huwag kang maingay dahil nagpapahinga si Mrs. Anderson sa taas. Ilang araw na itong stress dahil sa mga nangyari noong nakaraan. Nais kong tumahimik at umuwi ka na lamang. Huwag mong istorbohin ang pahinga ng matanda." Napalingon sa Bianca sa taong nagsalita. It was Butler James kaya napataas ng kilay ang dalaga. "Bakit nandito to sa mansyon?" "Butler James, huwag mo nga akong pakialaman. May nais akong ipabatid na balita kay tita. Kaya naman hayaan niyo akong kausapin siya ngayon din." Galit na sabi niya sa matandang lalaki. Nagulat naman si Butler James sa sinabi ng dalaga. Paano nito nalaman ang pangalan ng matanda? Hindi naman siya nagpapakilala sa dalaga. "Kilala niyo ko? Bakit kilala niyo ko? Hindi ko naman sinabi sa inyong pangalan ko." Kunot noong tanong ni Butler James kay Bianca. Sandali natigilan si Bianca. Bigla itong kinabahan at hindi makapagsalita. Maya-maya lamang ay may narinig silang boses sa itaas. "Anong nangyayari dito?" Napahinga ng maluwag si Bianca dahil nakatakas siya sa tanong ni Butler James. Bakit nga ba binanggit pa niya ang pangalan ni Butler James? Hindi nga pala niya dapat kilala ito dahil nagpapanggap siyang ibang tao. Umiling si Bianca saka mabilis na umakyat sa hagdan. Nang makalapit siya sa matanda, ay agad niyang hinawakan ng mga baraso nito. Halata mong kakagising lang nito at nakakabusangot pang muka. Alam ni Bianca na nistorba niyang pagtulog nito subalit wala siyang pakialam. Ang mahalaga lamang ay maibahagi niyang magandang balita sa ina ni Kito Joaquin. "Tita, tingnan mo to. Tingnan mong balitang ito." Na-excite na sabi ni Bianca kung kaya't napakunot ang noon ni Mrs. Anderson. Hindi na muna tinignan ni Mrs. Anderson ang telepono saka nagsalita. "Hindi ba't nasa ospital ka at nagpapahinga? Bakit ka narito? Tumakas ka ba doon?" Tanong ni Mrs. Anderson kay Bianca. Kaya umiling ang dalaga. "Hindi tita, na-discharge na ako kagabi lang. Okay naman na kasing lagay ko kung kaya't pwede na raw akong lumabas ng ospital at magpagaling na lang sa bahay. Kanina, nakita ko tong balita, kayo ang una kong naisip. Tingnan mo tong balita tungkol sa asawa ng anak niyong si Kito Joaquin na si Zenaya. Balot na balot man to ngunit kilalang kilala ko pa rin ang mukha nito kahit naka-face mask pa. Hindi ba si Zenaya yan? Kabit siya ni Hanzo Belmont, ang CEO ng isang malaking kumpanya sa Paris."